Magandang araw mga bata! Kumusta po kayo? Halina't ating simulan ang ating aralin sa araw na ito. At yan ay pagkilala at pagbibigay kahulugan sa mga datos gamit ang pictograph. Meron tayong mga layunin na makilala at mabigyan ng kahulugan ang mga datos na ipinakita gamit ang pictograph ng walang scale, at makalutas ng suliranin gamit ang mga datos na ipinakita sa pictograph ng walang scale. So ating aalamin sa araling ito ano po ang pictograph. Makinig po sa isang maikling sitwasyon at mamaya ako ay may mga itatanong sa inyo. Unawain pong mabuti ang aking babasahin. At ito po ay pinamagatang bakasyon. Tuwing buwan ng Mayo, ang magpinsan na sina Jess, Yani at Wyatt ay nagbabakasyon sa kanilang lolo at lola sa Batangas. Masaya sila tuwing Mayo dahil nadadalaw nila ang kanilang lolo at lola at marami silang nagagawa, gaya ng paglalaro sa bukid, paliligo sa ilog, at pamimitas ng mga bunga ng mangga. Ngayong araw ng Sabado ay nagkayayaan ang magpinsan na mamitas ng bunga ng mangga. Si Jess ay may napitas na 10, si Yani ay 12, habang 8 naman ang kay Wyatt. Masaya silang umuwi ng bahay at kinain ang mga napitas na mangga. Ano ang pamagat na ang maikling kwentong ating binasa? Sino-sino ang magbabakasyon? Saan pumunta ang magpinsan? Tuwing kailan pumupunta ang magpinsan sa Batangas? Ano-ano ang kanilang ginagawa tuwing bakasyon? Ilan ang napitas na bunga ng mangga ng magpipinsan? Ito ang mga pinamitas na mangga ng magpipinsan na sina Yani, Jess at Wyatt. Ating balik-aralan ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo tungkol sa komparatibong salita o comparative words. Kung ating paghahambingin ang mga manggang kanilang napitas ayon sa dami, anong comparative word ang ating gagamitin? Tama, si Wyatt ay madaming mangga. Mas madami o mas marami ang mangga ni Jess kaysa kay Wyatt. Pinakamarami naman ang mangga ni Yani kaysa kina Jess at Wyatt. Kung ating paghahambingin o gagamitan ng comparative words ayon sa laki, anong gagamitin natin? Magaling! Ang mangga ni Wyatt ay malaki. Mas malaki naman ang mangga ni Jess kaysa sa mangga ni Wyatt. Pinakamalaki ang mangga ni Yani kaysa sa mangga ni Jess at Wyatt. Magagaling mga bata, natatandaan niyo pa ang ating pinag-aralan na comparative words. Ngayon ay ating pag-aaralan ang tungkol sa pictograph. Okay? Tingnan mabuti ang nasa inyong harapan o nasa inyong screen. Ito ang tinatawag na pictograph. Ang pictograph ay may mga bahagi. Ang una na dyan ay ang pamagat. Ang pamagat ng ating pictograph ay bilang ng napitas na mangga.
Meron din itong tinatawag na legend. Ang legend sa ating pictograph ngayon ay ang larawang isang mangga ay may bilang na 2. Ibig sabihin, ang larawang isang mangga ay katumbas ng 2 bilang. At syempre, makikita sa pictograph ang mga datos. Sa datos ay narito ang mga pangalan ng magpipinsan na sina Yani, Jess at Wyatt at ang mga napitas nilang mangga. Okay, ating pag-aralan. Ilan ang napitas na mangga ni Wyatt? Tama, siya ay may napitas na 8 mangga. Bakit 8? Dahil ayon sa legend, ang isang larawang mangga ay may bilang na 2. So ito ay 2, 4, 6, 8. Ilan naman ang napitas ni Jess? Magaling! Si Jess ay may napitas na 12 mangga. Bagamat ang larawan ay 6 lamang, pero dahil ayon sa legend, ang bilang ay tig-2, so 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ilan naman ang napitas ni Yani? Tama, ang kay Yani ay 10 mangga. Sino sa magpipinsan ang may pinakamaraming napitas? Magaling! Si Jess ang may pinakamaraming napitas dahil ang kay Jess ay 12 mangga. Sino naman ang may pinakakaunting napitas? Tama, si Wyatt ay may 8 manggang napitas lamang. Kaya siya ang may pinakakaunti. Kung ating pagsasamahin ang mangga ni Yani, Jess at Wyatt, ilan lahat ang napitas na mangga ng magpipinsan? Magaling! Sila ay may napitas na 30 mangga. Mahuhusay mga bata. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Ito ay pictograph na may pamagat na bilang ng mag-aaral ni Ginang Tanate. At ang legend, ang mukha ng isang babae at isang lalaki ay may bilang na tig-3. Ilan ang babaeng mag-aaral ni Ginang Tanate? Magaling! Si Ginang Tanate ay may 18 mag-aaral. Paano mong nakuha ang bilang na 18? Dahil ayon sa legend, ang isang mukha ay may bilang na 3, so 3, 6, 9, 12, 15, 18 o 18. Ilan naman ang lalaking mag-aaral ni Ginang Tanate? Tama, meron po siyang 27 mag-aaral. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27. Kung ating pagsasamahin ang bilang ng mag-aaral na lalaki at bilang na mag-aaral na babae, ilan lahat ang mag-aaral ni Ginang Tanate? Tama, siya ay may 35 mga mag-aaral. Anong mag-aaral o anong kasarian ang may pinaka-marami? Ito ba ay ang lalaki o ang mga babae? Mahusay mga bata, mas marami ang mga mag-aaral na lalaki. Okay? Ang ating pinag-aaralan mga bata ay tinatawag nating pictograph. Ang pictograph ay graph na gumagamit ng mga larawan o mga simbolo upang ipakita ang mga datos. At sa ating pictograph ay mayroong legend. Ang legend naman ay ang description ng larawan o ilustrasyon. Maiinterpreta ang pictograph sa paggamit ng legend. Tingnan ang isa pang halimbawa ng pictograph. Anong ginamit nating mga larawan sa ating pictograph? Tama, ito ay mga larawan ng prutas. Ano ang pamagat ng ating pictograph? Magaling, ito ay mga paboritong prutas. Ilang uri ng prutas ang inyong nakikita sa pictograph? Magaling! Meron tayong 1, 2, 3, 4 na uri ng prutas. Ilan ang bilang ng bayabas? Magaling! Meron po tayong 7 bayabas. Ilan naman ang mansanas? Tama, 3. Ilan lahat ang mga prutas? Bilangin nga po natin ilan lahat ang mga prutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, meron po tayong prutas na 22. Gaano karami ang bayabas kaysa sa saging? Magaling! Ang bayabas at saging ay parehas na tig-7. Ano namang prutas ang pinakakakaunti? Tama, ito ay ang mansanas dahil 3 lamang ang ating mansanas. So, yan po ang mga sagot sa ating mga tanong kanina. Mahusay mga bata, marunong na kayong magbasa ng mga datos na nakikita natin sa pictograph. Kaya naman, tingnan mabuti ang pictograph na iyan at mamaya ako ay magtatanong sa inyo tungkol dito.
Okay, unang tanong. Ano ang pamagat ng pictograph na inyong nakita kanina? Tama, mga paboritong asignatura. Tandaan mga bata na sa pagsusulat ng pamagat, kailangan ito ay nagsisimula sa malaking titik dahil yan ay pamagat. Pangalawang tanong, ano-anong asignatura ang napili ng mga bata? Magaling! Meron po tayong Mathematics, English, Filipino, at Araling Panlipunan. Anong asignatura ang pinaka-paborito ng mga bata? Tama, ang Filipino. Dahil nakita ninyo kanina sa pictograph, pinakamaraming aklat ang nasa Filipino. Gaano karami ang lamang ng Filipino kaysa sa English? Magaling! Mas marami ng 3 ang Filipino kaysa sa English. So mga bata, alam nyo na po ang paggamit ng pictograph. Ngayon naman ay gumawa kayo ng pictograph. Pero bago yan, basahin muna natin ang sitwasyon na gagawa ninyo ng pictograph. Si Rika ay mahilig mag-alaga ng hayop. Mayroon siyang 10 manok, 3 baboy, 5 aso, at 5 pusa. O, tandaan mga bata, kaya siya tinawag na pictograph dahil may mga picture o larawan. Kaya kayo ay maguguhit ngayon. At pagkatapos nyo pong gumawa ng pictograph, sagutan ang mga tanong na sumusunod. Una, ano ang pamagat ng pictograph? Ano-ano ang alagang hayop ni Rika? Ano ang larawan o simbolong ginamit sa pictograph? Ano ang 2 hayop na may magkaparehong bilang na alaga? Anong alaga ang pinakakakaunti o ano naman ang pinakamarami? Mga bata, dahil mahirap iguhit ang manok, baboy, aso at pusa, maaari kayong gumamit ng ibang hugis para mas madali para sa inyo. Tandaan lang na dapat tama ang gagamitin ninyong datos. Yung 10, halimbawa, 10 tatsulok, 3 bilog, 5 parihaba, at 5 biluhaba. Para hindi kayo mahirapan sa pagguhit, maaari kayong gumamit ng ibang bagay o ibang guhit. So ngayon, good luck sa inyong paggawa ng pictograph mga bata. So dyan na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito tungkol sa pictograph. Sana po ay may naunawaan kayo at sana po ay magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Maraming salamat mga bata. Paalam!